Sure ka bang Pinoy pa yung kasagutan mo sa comment section? Sa katatapos lang na Senate hearing, ibinulgar ng National Security Council na hindi lang sa West Philippine Sea nangingialam ang China, pati sa halalan ng Pilipinas, gusto rin nilang mangialam. Ano ang ebidensya? Ipinakita ni Senador Tolentino sa Senado ang isang service agreement contract sa pagitan ng Infinitus Marketing Solutions at ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Nakasaad dito ang pagbubuo ng mga keyboard warriors na may mahalagang papel sa issue management project. Iprenisenta rin ang kopya ng isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 na inisyo ng Chinese Embassy para bayaran ng mga aktibidad sa ilalim ng kontrata. Ayon sa Senate hearing, ang mga troll farms na ito ay hindi lang basta nagkakalat ng impormasyon na pabor sa China, kundi engaged din sila sa disinformation at influence operation laban sa gobyerno ng Pilipinas at sa mismong mga Pilipino. Ano ang trabaho ng mga troll farm? Una, magpakalat ng pro-China narratives. Pangalawa, magkalat ng fake news. At pangatlo, siraan ng mga kandidatong kritikal sa China. At sino ang obvious na nakikinabang dito? Siyempre ang PDP Laban candidates at mga loyalista ni Duterte. Hindi na rin nakakagulat dahil matagal ng bestie si Duterte at ang China. Yung ibang vloggers nga na maka-Duterte, pinapadala pa at tinitrain mismo sa China at ginagastosan ng China. So bakit kaya pinagtatanggol ng China si Duterte? Malamang dahil mas nakikinabang sila gaya ng pag-angkin ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya maging matalino, huwag bumoto ng mga kandidatong mas loyal pa sa Beijing kaysa sa bayan natin. Huwag bumoto ng maka-Duterte at maka-China.